umaga mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon na hayapa ang ating bansa at ang mga kaluluwan sa ibang lugar. At pag-pray nyo ba ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar mga kapatid? Mga Kristiyano, mga nanampalataya sa Panginoon Jesucristo sa lahat ng lugar, lalo na yung nagsasuffer ng persecution at kamatayan. At nabigyan sila ng tuloy ng lakas ng loob ng ating Panginoong Diyos na makayanan nila ang pag-uusig sa kanila. At nawa ay maligtas sila at maaari ay lumawig pa ang buhay ng mga kapatid na yan at maghanap pa sila ng ating Panginoon sa paghilikaya sa ating kapwa na manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay pinamagatan kong sa Micah chapter 6 verse 8. Hindi ko pala nalagyan ng title. Pero mamaya na lang natin lalagyan ng title sa video. Sa Micah chapter 6 verse 8, ito pong sinasabi, "Yet show thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God." So makikita mo dito mga kapatid, ang requirement ng ating Panginoon. Pero bago yon ay pupunta muna tayo sa verses 6 to 7 ng Micah chapter 6. Verses 6 to 7, ito pong sinasabi. Sabi dito ni Micah, "Wherewith shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?" Dito mga kapatid, pinakita ni Micah, ni Prophet Micah, na ang Diyos ay napakahalaga sa kanya. Kumbaga, paano ko siya sasalubungin, o paano ako pupunta sa kanyang harapan? Anong aking dadalhin sa mataas na Diyos? Paano ako magbabaw sa kanya? Mga kapatid, pag bibisita tayo o pupunta tayo sa isang marangal na tao, kumbaga sa lalong-lalo na mga pinagkakautangan mo ng loob, mabubuti, mga matulungin, ay kumbaga gusto mo magdala ng mga konting bagay. Pero dito ang Panginoon ang pupuntahan mo. Makita mo man siya o hindi, ay kumbaga sa pupuntahan mo siya at mararamdaman mo siya. Kaya lang, ano nga naman ang dadalhin niya? Sa atin, parang napakasimple lang, pero kay Micah, hindi simple. Sabi niya, "Shall I come before him with burnt offerings, with calves?" Mga susunuging handog, mga kapatid. "Will the Lord be pleased?" Kumbaga, tinitignan niya, inaano niya, matutuwa ba ang Panginoon sa aking pagbibigay? "Will the Lord be pleased with thousands of rams?" Ang takin mo kung kaya niyang ibigay yun, kung napakayaman niya. Libong mga sheep, yung mga may sungay na napakalalaki, thousands of rams, or with 10,000s of river of oil. Yun ang gusto niyang ibigay. Yan doon sa Panginoon. Kasi para sa kanya, mas mahalaga pa sa ang Panginoon kaysa anumang meron siya. Tandaan niyang ipagkaloob sa Diyos ang lahat. Tapos ito pa, "Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?" Gagayahin na niya si Abraham. Bagaman mas matindi pa ito, talagang wala pang sinasabi sa kanya, tinatanong na niya yung ba ang gusto ng Panginoon? Ibibigay ko. Ganon siya mga kapatid. Pero siguro yung buhay niya mas mainam.
Lord, kung gusto mo, ako lang, susunugin ang Lord. Pero, pagkatapos nun mga kapatid, tapos niyang ipaunawa sa atin ang kahalagahan dapat ng Diyos sa ating buhay, sinabi niya noon, sinabi naman niya, He hath shewed thee, O man, what is good. Sabi niya, maganda yan, mga bagay na pwede natin ibigay sa Panginoon. Pero merong mas mainam. Bagong mga bagay na yan, ito muna. He hath shewed thee, O man, what is good, and what that the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. So may requirement ang Panginoon, generalized requirement ito mga kapatid, kasi sa maigsing pananalita lamang. Pero mapapansin natin dito mga kapatid ay may question mark sa huli. Kumbaga sa meron siyang question mark. Ibig sabihin, sa tinitignan ko kasi itong ang verse na ito ay isang deklarasyon. Pero dahil may question mark siya sa huli, ito rin ay may katanungan. Mga kapatid, isang deklarasyon at isang katanungan ang kanyang ginagawa. Ano yung pinakita? Ang pinakita ng Diyos na what is good para sa atin, and what that the Lord require of thee, yung requirement ng ating Diyos na buhay para sa atin, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Tatlong bagay yung kanyang sinabi, na kumbaga mukhang mahirap, ang sarap pakinggan, pero mahirap sa katuparan, mga kapatid. Iisa-isahin natin yan. Sabi niya yung una, yung first requirement is to do justly. No? Unang-una mga kapatid, in verse 8, first, God is just, and we all have to do justly. Kumbaga matuwid ang ating Diyos, at siya ay kumbaga sa patas. Sa lahat naman ng just, ibig sabihin ng just patas ka sa iyong kapwa. Kaya nasabi sa Bible, di ba? Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin ng iyong kapwa sa iyo. Tratuhin mo sila ng kaparis ng gusto mong pagtrato sa iyo. Mga kapatid, that is just. Sabi nga po sa Acts 10:34 to 35, gawa Gs 34:35, and Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is no respecter of person, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. So makikita natin dito mga kapatid, God is no respecter of person. Ibig sabihin, wala siyang tinatangi. Wala siyang respeto. Na kung saan ay, kumbaga, tinitignan niya. Kasi pag may respeto ka nga naman, may pumasok na tao, o ikaw, bro, dito ka sa kutsog. Ikaw, dito ka sa matigas na kahoy. May respeto ka. So siya, wala siyang respeto. Pantay-pantay lahat. Kahit may mga pinili siya, ganun pa rin. Pantay-pantay pa rin ang tao sa kanya. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Yun ang katanggap-tanggap sa kanyang presensya. Mga kapatid, yung may takot sa kanya, pag sinabi may takot kasi sa kanya, ayaw magkasala ng mga yun. Takot magkasala at pag may ginawang mali, ay kagyat na lumalapit talagang nagre-repent ka agad, humihingi ka agad ng kapatawaran sa kanya. Tapos worketh righteousness, yun ang gusto niyang gawin. Gumagawa siya ng tama araw-araw. Nag-iingat siya na hindi siya makagawa ng pagkakamali sa kanyang kapwa, lalong-lalo sa Panginoon. Yun ang mga tinatanggap ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Hindi porke alam mo ang katotohanan tungkol sa Diyos, ay ibig sabihin, accepted ka na. Kinakailangan, lumapit ka ng sang-ayon sa tama, sang-ayon sa nais
ng ating Diyos na buhay. Yung sabi ulit doon, mga kapatid, may requirement siya. To walk humbly with thy God, yung pinakahuling requirement niya yun. Pero dito, ika nga, we are to speak truth to everyone. Also stand in your word, mga kapatid. For example, meron kang kapitbahay, yung sinabi sa'yo, bro, sister, baka may dumating na, yung sa credit card, kung mo ituturo yung bahay namin. Kapitbahay mo. So, kung nangako ka, yes, okay, sige, huwag ka mag-alala. Kasi kaligtasan niya yun. May lumapit niya, umatok sa'yo. Kasi pareho kayo ng address. Magkalapit kayo, walang nagbubukas ang pinto doon sa kalapit. Kapitbahay ka sa'yo, umatok. Itatanong ngayon, kilala niyo po ba ito? Anong sasabihin mo? Oo, sabi mo kasi truth Oo. Yung mga kapatid, manindigan ka, sinabi mo na okay ka panindigan mo yung salita mo. Mga kapatid, hindi naman lahat ng kasinungalingan, kapapahamak mo na. Diba? Kita mo nga si di ba yung nagsinungaling sa Old Testament, yung asawa ni si Sarah, di ba? Bakit ka tumawa? Sabi ng Panginoon. Hindi ako tumawa. Tumawa ka. Pero yun lang, sinita lang siya. Tumawa. Pero wala na. Hindi sinabi ng Panginoon, magsusunod ka, huwag mong gagawin yan. Diba? Kasi simple lang yun Ang mahirap yung tao na mahal magsinungaling. Kumbaga, doon ang buhay niya. Magsisinungaling siya at magsisinungaling. Who loveth to make a lie. Gumagawa. Hindi lang basta-basta nagsisinungaling na nabigla kaya nakapagsinungaling. Kundi, yun ang pag-ibig niya. Yun ang mga mapapahamak. Mahal na mahal niyang pagsinungaling, manloko ng kapwa. Yan ang mapapahamak na kapatid. We are to speak truth. Pero kung maiiwasan naman, katotohanan lang yung sasabihin. Maliban lang. Nagsundalo ka, napunta ka, ikaw ay isang tik-tik. Spy. Isasabihin mo ba yung trabaho mo sa kalaban mo? Diba? Wala kang kasalanan kasi sumunod ka lang sa order. Ganun yun, mga kapatid. Kaya lang, ginagamit natin yung kumbaga, yung sa tama lang. Kakamatay mo. Gaya yung mga kabataan na, tinatwa si Kristo, si Peter, tinatwa niya ang Panginoon, pero hindi siya sinita. Kasi naunawaan ng Panginoon yun, nagkabiglaan yun Takot. Nagkaroon ka ng takot Ayaw mong mamatay. Diba? Kung binigyan ka ng biyaya ng Panginoon, time na yun, binigyan ka ng matinding faith, diba? Nung tanungin ka, yes, kilala ko. Alam mo, papatayin ka. Ba, okay yun. Diba? Pero kung walang ganun, kumbaga, nabigla ka, wala kang magagawa na doon. Maring inalaw ni Lord yun para hindi ka pa mamatay. Pero siyempre, kung naramdaman mo naman, nakonsensya ka naman, anong gagawin mo? Lumapit ka sa Panginoon. Hingi mo ng tawad, yung pagkakataon na yun na hindi ka naging tapat. Kasi lahat naman tayo nagkakasala, mga kapatid bagay na kumbaga, do not call others, kumbaga yung bang tatawagin mo ng hindi magandang salita na kapwa mo, nagkikwentuhan kayo sa ganyan, parang mga chismis lalong-lalo na yung mga idinadown mo yung pagkatao, yung si ganon, low IQ yun, yung mga ganon. Ito mga kapatid, huwag natin gagamitin yung salita ng low IQ. Alam mo sa Amerika nun yung Second World War yun, yung isang general nila sa pinakamahusay sa digmaan nung time na yun. Siya, nung nasa West Point siya, 5 taon siya sa West Point, imbis na 4 years lang kasi pagsak siya sa mga mathematics na subject. So, kumulit siya ng 1 year. So, kung sa iba yun, tinawag na kagad na low IQ.
Pero pinasa rin niya. Lahat naman yung subject niya, pinasa maliban lang doon. Eh, yung mga magagaling na general, katulad niya, kumbaga talagang mga number one sila. At talagang pagdating naman sa pagsiservisyo sa digmaan, mahusay talaga. Pero ito, napakahusay. Bakit mo tatawagin kasi? Ang tao kasi may kanya-kanyang kagalingan yan eh. Diba? Merong mababa sa ganito. Diba? Pero pagdating sa pambobola, mahusay. Diba? May kanya-kanyang kagalingan yan. Mahusay magsalita. Ganun yan eh. Sabi nga po sa Philippians chapter 2, verse 3, Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Philippians 2:3 yun, mga kapatid. Na kumbaga, hindi lang tayo patas sa lahat, kundi huwag nating itaas yung ating sarili. Parating mas maganda yung ibinababa natin yung ating sarili. Yan, alala ko si yung tawag dito. Kasama ko minsan si Papa meron siyang kaibigan niya meron silang kaibigan na kaklase niya nung high school. Napakahusay daw. Number 2. Kumbaga, second honor kung sila graduate. Tsaka sa pag-aaral talagang honor student siya. So, galing yun, sabi ni Papa, kaklase niya eh. Pero, nila alam, hindi niya sinasabi, siya yung valedictoria. Kuga. Yung gano'n, mas maganda yung hindi tayo mag-iayabang. Kahit na yung na-accomplish natin ay grabe, ay hindi natin dapat ito mayabang. May mga tao na alam mo, meron nasa eskwela. Pero nung nung namang nakagraduate na, nagtatrabaho, nagtagumpay naman. Yumaman pa nga eh. Di ba? Ibig sabihin, may kahusayan siya. Iba-ibang aspeto. May mahusay sa pananalaki, may mahusay sa ganito. So, iba-iba, mga kapatid. Kasi lahat naman, nilikha sang ayon sa wangis ng Diyos. Lahat may katalinuhan. At yung tao, napansin mo talagang may pagkabobo, maaaring may dahilan yung mga kapatid. May dahilan. Maaaring yung lumaki siya, di ba? Pero inisip ito, iba dito, kapag yung ulo, pwede rin. Diba? Kaya talagang yung sustansyang kinain niya ng bata siya dahil sa kahirapan ay hindi sapat para ma-develop yung kanyang mental strength. So, yun kaya mahina ang memory niya, mahina yung ganito. Pero mahalaga, hindi natin siya ibababa. Basta ang mahalaga, normal siya eh. Maraming ganun eh, no? Sabi, low IQ yan. Ginagaya nila si Trump. Ganun magsalita eh. Pero may dahilan si Trump eh. Bakit ka hindi tatawagin ng ganun? Kasi yung mga yun, pinipersecute siya eh. Gusto siyang patayin. Gusto siyang ipakulong. Kaya, anong gagawin niya? Di ba, ilang beses siyang muntik mapatay. Di ba mga kapatid? Napunta na rin lang tayo doon, di ba? Ilang beses nang gustong patayin si Trump, pero bakit hindi siya mapatay-patay? Ilang presidente ng Amerika ang pinatay nila eh. 4 na yan sa history. Pero magtataka ka, di ba yung unang attempt kay Trump tinamaan siya sa tenga. Ngayon sasabihin mo ba, bigo mo, tinamaan siya sa tenga. Ibig sabihin hindi siya talagang prinotektahan ng Panginoon. Kasi bakit tinamaan siya eh? Dapat wala siyang tama. Ayun, kumbaga, pag-isipan mo kung bakit siya tinamaan. Alam mo kung bakit? Sa akin lang kasi pag hindi siya tinamaan, malaking kwento na naman yan. Kaya hindi siya tinamaan kasi akanahan niya yun eh. Pinabaril niya yung sarili niya. Ganun nang lalabas doon. Para lang ipakita na siya ay pinipersecute. So makita mo na inalaw ng Panginoon yun na tamaan siya. Kaya na lang naman para ipakita na hindi moro-moro, hindi
yung pagkakaparin sa Kanya. Hallelujah. Tayo. At pangalawa, mga kapatid, we are to love mercy. Sabihin, maging maawain tayo, to love mercy. Sa Mateo 5:7, itong sinasabi, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ito natin yun, mga kapatid. Kumbaga, maawain. Meron yung maawain kasi napakayaman, nagbibigay ng mga philanthropo, no? Pero actually, wala yun sa puso nila. Oo, babawas yun sa tax, eh. Kaya hindi sila. Kaya baliwala sa kanila yon. Pero merong mga talagang makikita mo na sa history, yung mga mayayaman na hindi ko lang matandaan yung mapangalan. Meron pa isang artista, talagang yung kayaman niya, talaga itinulong niya sa mga nangangailangan. Halos walang matira sa kanya. Yung ganun na mga maawain talaga. Sabi nga po, punta po tayo sa Luke chapter 6, 31 to 36. Luke chapter 6. Itong sinasabi, sabi ni Christ, and as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. For if ye love them which love you, what thank have ye? For sinners also love those that love them. And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? For sinners also do even the same. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much again. No? Ano tinutukoy doon, mga kapatid? Nagpahiram ka sa alam mong mahihirapang magbayad, pero talagang nangangailangan. No? Verse 35, but love ye your enemies and do good, and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest. For He is kind unto the unthankful and to the evil. Yan ang pag-ugali ng ating Panginoon. Mabuti siya kahit sa mga masasama, sa mga hindi nagpapasalamat. Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. So isang pag-uugali iyan na huwag natin iaalis. Yung mga kapatid, kahit sa mga konting kapamaraanan man, maraming mga pulubi sa paligid. Pero wala ka namang pambigay, wala namang kaso. Diba? Wala ka namang pilitin mo. Diba? Wala naman benta mo pati bahay. Tapos hindi mo kaya mag-upa. Iyari. Pero siyempre, kung may sinabi sa iyong Panginoon, bigla nagpakita sa iyong Panginoon, sinabi yun. Pwede. Gawin mo kasi sinabi niya eh. Huwag ka na magreklamo, sinabi ng Panginoon eh. Pero hindi naman gumagawa ng, pagka ginawa ka ng gano'n ng Panginoon, tiyak may mabigat na dahilan. Tiyak may blessing na darating, hindi ka na. So, sabi po sa Matthew 5:7, blessed are, nabasa natin yan. Sa James chapter 2, verse 13, anong sabi? For he shall have judgment without mercy, that have should no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. Pero mo mga kapatid, yun daw mga hindi maawain. May mga ganun eh, mga magagaling mambuli. Gusto nila sila'y kaawaan. Pero ayaw nilang magpakitang awa sa iba. So, anong mangyayari sa kanila? Sila'y mahuhukuman ng walang awa. And mercy rejoiceth against judgment. Unawaan natin ng mga kapatid, and mercy rejoice against judgment. Kung baga sa yung awa ay natutuwa laban sa paghuhukom. Ibig sabihin, yung kahabagan, nilabanan niya yung paghuhukom, binaliwala niya. Diyan ka,
Nagkasiyas siya kasi nga pinagpala ang mga maawain. Ibig sabihin, hindi sila mahuhukuman kasi nga sila naging maawain. Kailan sinabi ng Panginoong Jesucristo ito? Hindi pa siya bumabangon mula sa mga patay, hindi pa siya napaparusahan, hindi pa niya tayo nasasagip sa ating mga kasalanan. Pero meron na yung mga provision na yan para sa mga matutuwid. Pag maawain ka, makakatanggap ka rin ng kahabagan sa Diyos. Hallelujah. Kaya napakainam. Kasi pag maawain ng isang tao, tiyak yan, righteous yan. Pero meron din mga exemption to the rule. Kasi meron din talagang masasabi natin masasama, hindi kita dahil sa ikapipinsala ng iba, pero nagbibigay naman, nagiging maawain naman sa iba. No? So may mga exemption to the rule, may masasama rin na pero usually, mga maawain, talagang yan, mabubuting tao, mabuti ang kalooban yan. Mga kapatid, tapos yung pangatlo, sabi, yung requirement ng Panginoon, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Ito po yung panghuli, no? We should be walking with God with all humility. Two things are required to walk humbly with thy God. We should be aware of God's presence in our lives all day long. 24/7 yan mga kapatid. Dapat aware tayo. Nakasama natin ang Panginoon. No? Nakatingin siya sa atin. Kung sakasakaling malayo siya, nandun pa rin nakatingin siya sa atin. 24/7. And be meek like Moses. We are to cultivate God's presence each day and enjoy it as the most important thing in life. Yung presensya niya mga kapatid. Huwag na tayong gumaya sa iba. No? Hindi ka pa umuusan ng kahit simpleng panalangin. Lord, salamat. Nabuhay ko ako. Na nagpipindot ka na ng cellphone na wala ka naman titignan. Ano ba titignan mo? May text kagabi? Pinatay mo ba yung cellphone mo? Baka may importanteng text. So, okay lang naman yung mga ganon. No? Kung ganon. Pero yung nanood ka agad ng pelikula sa cellphone, kung ang ginawa, ay hindi na mainam. Mga kapatid, unahin natin palagi ang ating Panginoon. At kung nararamdaman mo, hindi ka dapat magbukas ng cellphone, huwag mong gawin. Kasi naramdaman mo na Spirit to spirit na yan Huwag mong buksan. Manalangin ka muna kasi yun ang importante. Lahat tayo nakakalimot sa ganung bagay. Masyado tayo napapabisi. Nabisi ka sa trabaho. Pati ba naman pagdating mo sa bahay, mabibisi ka pa rin sa ibang bagay isa sa Panginoon. Pag kinultivate mo yung presence mo sa araw-araw, magiging napakasaya mo. At marami kang mararanasan na ipaparanas sa iyo ng Panginoon. Ako naranasan ko yung isang beses nananalangin ako kasi wala akong mapag-prayan sa bahay, sa umiupahan namin sa Marti. Puro ng may mga tao, alit-lit na kwarto. So doon ako sa may labahan sa baba. At ang katabi ko, puro pusalian. Talagang may amoy talaga. Sabi ko, Lord, pasensya ka na. Dito ako sa pusalian. Mamayang konti, bigla napakabango. At hindi nawawala yung amoy hanggang hindi ako matapos manalangin. Nakakatuwa si Lord. Masaya. Isa yung presence niya. At isa pa, talagang sasamahan ka niya kahit sa, sabi nga ng isang namumutya din sa akin, isang babae. Kita niya ako, lalakbak na. Kaya naman, pasakay ng jeep. Natisod ako. Pero hindi naman ako nadapa, natisod ako. Katawa. Tapos sumakay sa jeep, kung kumaran siya, pagsakay niya siya dito, tumama yung alulod niya sa estreno. Hindi siya ang sakit daw. Grabe. Nagantihan ka agad. Kasi kasama mo yung presence ng Panginoon. Hindi ka na talaga hahayaang ganunin ng kapwa mo. Diba? Iingatan ka niya. Also, we should practice humility as Christ did, mga kapatid. No, sa Philippians 2, chapter 5, 8, napakahalaga.
we should walk humbly before our God. Ano sabi dito? Let this mind be in you, which also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kita mo mga kapatid, no? Yung humility niya. Dumating siya dito sa daigdig. Siya ba'y tumitira sa palasyo? Diba hindi, sa mga abang lugar ang kanyang tinitirahan at ang kanyang tumatayong ama ay isang karpintero lamang. Sila ay nasa kahirapan. At ganun dapat ang maging kaisipan natin, mga kapatid. Ganun din ang sinasabi sa James chapter, kasi yun ang our humility is God's desire for us. Yun ang gusto ng Diyos kasi galit siya sa hindi sa hindi humble. Sabi nga po sa James chapter 4, 6 to 8. Ano sabi ron? But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So yung mga mayayabang na yung mga mananampalataya sinasawata ng Panginoon, lalapit ka sa akin, ayaw ko sa iyo. Yung Panginoon, mayabang ka hindi ka pwede. Kung ako nga na isang Diyos, hindi nagyayabang. Ikaw magyayabang ka, wala ng Panginoon. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, you double-minded. Kaya nga, let us draw nigh to God and have our sins washed away. Huwag tayo magmamalaki, mga kapatid, at gayon din ang sinasabi sa 1 Peter 5, 5 to 7. Diba? Sabi dito, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Maging mapagpakumbaba tayo palagi. Yun ang damit natin. Ibig sabihin, nakasuot sa atin ang humility sa araw-araw. Hindi ka pwedeng humble ka lang sa loob ng church. Humble ka lang pagkaharap mo yung mga matataas na tao. Pero pagkaharap mo mga pangkaraniwan ay medyo high-hat ka na. Hindi pwede, humble ka pa rin. No? Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kapatid, ang Diyos mismo magtataas sa'yo. Diba? Sabi nga nung isa nung pumasok sabi nga ng Panginoon, pagpapasok ka sa isang handaan, huwag mong piliin yung presidential table. Piliin mo yung pinaka-abang lugar. Hintayin mo. Kung sakasakali, yung mismo nagbigay ng handaan, oh bro, dito ka sa presidential table, tsaka ka palang pupunta. Yan. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Mga kapatid, ito ang ating Diyos. May requirement siya. At habang sinusunod natin ang kanyang requirement, siya rin naman ay tinutupad niya yung mga pangako niya sa atin na tayo hindi iwan ni pababayaan kahit saan, kahit na anong laban natin yan. No? Kahit may pagkakamali pa tayo sa buhay, i-restore niya tayo at ibibigay niya sa atin ang pagpapala na laan para sa atin at sa wakas, buhay na walang hanggan. Isang maligayang araw para sa inyong mga kapatid sa piling ng ating Diyos na buhay. Tayo po ay yumuko sa panalangin.